Magandang araw po sa inyo Kuya Bari at maging sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Donnie. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay matagal na panahon na po nangyari. Bata pa lamang po ako noong nang maganap ito. Ngunit hanggang ngayon po na kahit ilang dekada na ang nakaraan ay hindi ko pa rin po ito malimutan. Katulad po ng mga ibinabahagi ninyong mga kwento ay kakaiba rin ang isang ito. Pero sigurado akong kapupulutan din po ito ng aral. 12 taong gulang pa lamang po ako noon at nakatira pa kami sa probinsya ng Camarines Sur. Bagong lipat po kami noon sa nasabing probinsya. Taga roon po kasi si Papa, kaya roon na rin po kami naninirahan matapos nilang magpakasal ng aking ina. Noong mga unang linggo namin doon ay parati lang po kaming nasa loob ng bahay. Lalong-lalo na po ako dahil naninibago pa po ako sa lugar at hindi pa sanay. Wala rin po akong mga kakilala pa, kung kaya't tanging sa loob lang po ng bahay ako noon mag-isang naglalaro. Hanggang sa i-enroll na po ako ng mga magulang ko sa paaralan na hindi rin po kalayuan sa bahay namin. Isang sakay lang at mararating mo na po iyon. Dahil doon ay tuluyan na po akong nagkaroon ng mga bagong kakilala at kaibigan. Kaya simula noon, hindi na lamang po ako parating nakakulong sa bahay dahil sa tuwing pagkatapos ng klase namin ay nakikipaglaro na po ako sa mga bagong tropa ko. Magkakabarangay din naman po kasi kami, kung kaya't madali kaming naging malapit sa isa't isa, pati na rin po ang mga magulang namin. Isang hapon, habang naglalaro kami noon sa kalsada ng tumbang preso, ay bigla na lamang po akong may tinamaang isang matandang lalaki nang ihagis ko po ang tsinelas na hawak ko na dapat sana ay sa lata ang punta. Natigilan kaming lahat nang tumama iyon sa kanyang binti at dahil medyo matigas at mabigat po ang tsinelas na gamit ko noon, ay paniguradong nasaktan siya. Hindi ko po maiwasang kabahan noon at matakot sa kung anong pwedeng gawin niya sa akin. Ilang sandali pa noon ay dahan-dahan siyang umangat ng kanyang tingin at nagtama ang mga titig namin. Diretso at walang kurap-kurap ang kanyang mga mata habang nakatitig ito sa akin. Medyo namumula rin ang mga mata nito na aakalain mong adik sa kanto. Pero dahil sa matanda na nga po siya, ay iniisip ko noon na natural lang siguro iyon sa kanya. Dahil kadalasan naman po ng mga matatanda ay ganoon na talaga ang mga mata nila. Medyo namumula na at parang parating naluluha. Naku, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Pautal-utal na paghingi ko sa kanya ng paumanhin dahil sa kaba na nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Ngunit hindi kumibo ang matanda. Sa halip ay dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ang tsinelas. Buong akala ko ay kung anong gagawin niya roon. Inisip ko na baka katulad ng nagawa ko ay ihagis niya rin ito sa akin upang makaganti siya. Ngunit hindi naman po pala Kuya Bari. Bagkus ang ginawa niya ay tinira niya iyon papunta sa lata na nasa gitna ng kalsada at nakapagtatakang tinamaan niya po iyon. Natumba ang lata at tumalsik iyon sa may bandang damuhan. Dahil sa lakas ng naging pagtama nito ng tsinelas. Sabay-sabay kaming napatingin ng mga kaibigan ko sa matanda na puno ng pagtataka at pagkamangha.
Ngunit parang wala lang iyon sa kanya dahil nagsimula na siyang maglakad papaalis noon. Nang medyo nakalayo na siya, nagsilapitan ang aking mga tropa. Grabe no, ang lakas niya. Hindi naman kaya aswang ang matandang yan. May pananakot na saad ni Jerry. Natawa naman kami sa sinabi niya dahil sa birong iyon na ginatungan ko rin naman. Oo nga no, baka nga. Itsura pa lang niya nakakatakot na eh. Natatawang saad ko at nagtawanan kami. Ilang sandali pa ay muli kong nilingon ang matanda at ganoon na lamang ang unti-unting pagkawala ng ngiti sa aking labi nang makita kong nakalingon pala siya sa amin. At sa pagkakataong iyon, masama na po ang kanyang titig na iginagawad sa amin. Marahil ay narinig niya ang masamang biro na pinag-uusapan namin siya. Ganoon pa man ay pinili ko pa ring ipagsawalang bahala na lamang iyon dahil hindi rin naman po talaga ako naniniwala sa mga aswang at iba pang mga elemento na hindi naman nakikita. Kinabukasan ng hapon, katulad pa rin po ng dati ay kasama ko ulit ang mga kaibigan ko. Papauwi na kami noon galing sa paaralan. Pinili namin na maglakad-lakad na lamang nang sa gayon ay makatipid kami sa aming pamasahe at makapagkwentuhan din po kami ng mas medyo matagal-tagal. Ilang sandali pa, habang nagtatawanan kami, natigilan kaming bigla nang makarinig ng mga kaluskos na nanggagaling sa mga puno at damo sa aming paligid. Agad akong nakaramdam ng takot, lalo't dumidilim na rin po noon ang paligid. Marahil ay hindi naman namalayan ang oras dahil abala kami sa pagkukwentuhan, kung kaya't medyo napabagal din ang aming paglalakad. Uy, ano yun? Kinakabahang tanong ko, sabay lingon sa aking mga kasama. Maging sila po ay nababakasan ko na rin ng takot sa mga mukha ng mga oras na iyon. Sakto pa man din na nahinto kami sa daan kung saan walang bahay at tanging gubat lamang ang makikita sa paligid. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hala, hindi kaya aswang yun? Wika ni Jerry na hindi mo malaman kung nananakot ba o sadyang nagbibiro lang. Pwede ba, Jerry? Tigil mo na yan. Kahapon pa yung aswang-aswang mo dyan eh. Di naman totoo ang mga... Napahinto sa pagsasalita si Pablo nang bigla na lamang sumigaw si Jerry. Aswang! Sigaw nito habang nakaturo ang kamay sa matandang lalaki na bigla na lamang bumungad sa aming harapan. Kuya Barry, siya iyong lalaking nakita namin noong nakaraang hapon na tinamaan ko pa nga ng tsinela sa binti. Halos mapatalo naman kami ni Pablo dahil sa sobrang takot. Dahil ang buong akala namin noon ay totoo ngang may aswang. Nakampante lang ang mga loob namin nang mapagtantong ang matanda lang naman pala ang tinutukoy ni Jerry. Ano ka ba? Wala naman ah. Singhal ko dito. Pasensya na, akala ko kasi. Nagulat lang ako. Halatang kinakabahan pa rin na saad nito habang nakahawak pa sa kanyang dibdib at naghahabol ng kanyang hininga. Pasensya na po ulit. Aalis na po kami. Saad ko sa matanda at dali-daling hinila ang dalawa ko pang mga kasama na sina Jerry at Pablo
nang sa gayon ay makaalis na kami kaagad sa lugar na iyon. Mahirap na kasi at baka tuluyan ng magalit sa amin ang matandang iyon. Lalo't pangalawang beses na namin siyang nasabihan at pinaghinalaan na aswang. Kahit ang totoo'y wala naman talaga kaming sapat na ebidensya na magpapatunay na totoo nga iyon. Pawang biro at haka-haka lang naman talaga namin iyon, Kuya Bari. Maya-maya pa, habang nasa kalagitnaan kami ng pagtakbo, ay bigla akong natigilan nang mapagtanto kong wala na ang mga gamit na kanina lang ay daladala ko pa. Malutong akong napamura nang maalala kong nahulog ko nga pala iyon kanina dala ng labis na pagkabigla. At dahil sa sobrang pagmamadaling makaalis, ay bigla na lamang akong napatakbo na hindi ko pala iyon napupulot. Teka, mauna na kayo. Kailangan kong balikan yung mga gamit ko. Paalam ko sa kanila. Sinubukan pa nila akong pigilan dahil nakakatakot daw kung babalik pa ako roon ng mag-isa lamang. Subalit, hindi ko naman maaaring hayaan na lang ang mga gamit kong iyon dahil mahalaga ito sa akin. Lalo pa at naroroon din ang mga projects, gamit at libro na ginagamit ko sa pag-aaral. Hindi pwede iyong mawala. Patakbo kong binaybay ang lugar pabalik kung saan ko naiwan ang mga gamit ko. Napangiti naman ako kaagad at nabuhayan nang matanong ko iyon kaagad mula sa hindi kalayuan. Ngunit bago ko pa man iyon tuluyang malapitan ay natigilan ako sa pagtakbo nang bigla na lamang may sumulpot na malaking itim na aso mula sa gilid ng gubat. Alam kong hindi lamang basta-basta ordinaryong hayop ang nakita ko ng gabing iyon dahil mas malaki ito kumpara sa ibang mga aso na nakikita ko, Kuya Bari. Kaya naman hindi ko naiwasang hindi kabahan ng mga sandaling iyon. Babalik na lang sana ako at hahayaan na ang mga gamit kong naiwan doon. Subalit nang marinig ko ang atungal ng nasabing hayop na iyon, ay muli akong napalingon dito. Kitang-kita ko kung papaano nito sinakmal ang maliit at walang kalaban-laban na pusang dumaan. Winakwak ng nilalang na iyon ang tiyan nito at iyon ang kanyang pinagpiestahan. Kumalat naman ang dugo nito sa kalsada. Napatakip ako ng aking bibig dahil sa pandidiri. Pakiramdam ko ay masusuka ako ng mga oras na iyon. Ilang sandali pa ay nagpalit ng anyo ang aso at nagulat ako, Kuya Bari, nang makilala ko kung sino ito. Mula sa pagiging malaking itim na aso ay muli itong nag-anyong isang matandang lalaki. Tama, siya iyong matandang lalaki na nakasalubong namin ilang sandali lang at pinagkamalang aswang. Hindi talaga ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Kung ganoon, ay totoo nga palang talagang aswang siya. Napaatras ako sa aking mga nasaksihan. Subalit nagulat ako nang bigla na lamang itong napalingon sa gawi ko dahil aksidente akong nakatapak ng tuyong sanga at lumikha iyon ng ingay. Nanlaki ang aking mga mata nang magtama ang aming mga paningin. Pareho kaming nagulat. Mabilis na kumalabog ang aking dibdib dahil noong mga oras na iyon ay alam kong hindi niya ako basta-basta na lamang hahayaang makatakas, lalo pat nalaman ko na ang kanyang lihim. Kaya naman habang hindi pa siya noon gumagalaw ay inunahan ko na itong kumilos. Mabilis akong tumakbo papalayo kahit natataranta na. Hindi ako lumilingon dahil alam ko at ramdam ko ng mga sandaling iyon na nakasunod lamang siya sa akin. Ilang sandali pa, napahinto ako sa aking pagtakbo
nang may mabangga ako. Muling namutawi ang takot sa aking sistema sa pag-aakalang aswang na iyon na nakabangga ko. "O anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ka ba tumatakbo? Sinong umahabol sa'yo?" Sunod-sunod na tanong sa akin ni Mama na puno ng pag-aalala. Doon lamang ako nakahinga ng maluwag nang mapagtanto kong nasa bahay na pala ako. Hindi ko na malayan na sa sobrang bilis ng aking pagtakbo ay mabilis akong nakarating sa amin. Nang gabing iyon ay ikinuwento ko po sa kanila ni Papa ang lahat ng nangyari. Alalang-alala naman po sila sa akin. Ngunit mabuti na lamang daw ay walang nangyaring masama sa akin. At dahil nga po sa pangyayaring iyon, napagpasya nila na lumipat na lamang kami ng ibang probinsya. Sa ngayon po, Kuya Bari, nandito na po kami sa Laguna at masayang naninirahan. Dito na rin po ako tumanda at nakabuo ng aking sariling pamilya. Isang pangyayari po sa aking buhay na muntikan na akong mamatay dahil lang sa masamang biro. Kuya Bari, naniniwala ka ba sa aswang? Kasi ako po, sa tanan ng buhay ko, ngayon pa lang ako nakaharap ng isang tunay na aswang at talagang ito po ay nakakakilabot talaga tingnan. Hinding-hindi ko na talaga gugustuhin pa na makita muli ang matandang iyon dahil lang sa isang masamang biro. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po piliin niyo rin po itong basahin para naman mapasaya ko ang aking pamilya. More power po sa inyong channel and God bless po sa inyo lagi. Lubos na gumagalang, Donnie. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at maging sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Koki. Nakitira kami noon ng aking asawang si Danica sa probinsya ng Bulacan. Tubong Bicol po talaga ako, pero nang magkakilala kami ni Danica sa Maynila at magsama na kami sa iisang bubong, ay mas ninais nito na rito na lamang daw kami sa kanilang probinsya manatili. At bilang isang supportive na asawa, kung saan niya gusto at kung alin ang magpapasaya sa kanya, ay iyon ang ibibigay ko. Maayos naman po ang naging buhay namin doon. May maayos naman po akong trabaho kahit papaano. May ipon na rin naman po kami kahit kaunti dahil pareho kaming may pinagkakaabalahan ni Danica. Siya ay nagbabantay ng tindahan namin at ako naman ay namamasukan bilang isang construction worker sa kabilang bayan namin. Hapon na noon at kakauwi ko lang galing sa trabaho nang maabutan kong nagsusuka itong si Danica. Kaya naman mabilis at puno ng pag-aalala ko siyang nilapitan upang alalayan at tanungin kung ano ang nangyari ba sa kanya. Hindi siya makapagsalita noon dahil patuloy pa rin siya sa kanyang pagsusuka. Kaya naman humingi na ako ng tulong sa mga kapitbahay namin upang dalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Sobra ang pag-aalala na nararamdaman ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Ngunit agad din naman itong napalitan ng tuwa nang ibalita sa amin ng doktor na maayos naman daw ang lagay ng asawa ko. Sa katunayan ay may maganda pa nga po itong ibinalita sa amin. Kaya raw nagsusuka noon si Danica ay dahil 2 linggo na pala itong buntis. Abot langit ang sayang nararamdaman ko noon dahil sa wakas ay magiging tatay na rin ako at mabubuo na rin ang pamilya namin. Matagal na rin po kasi naming pangarap na magkaroon ng anak dahil ito na lamang talaga ang kulang sa amin ni Danica.
Kung kaya't nang malaman kong buntis siya, ay ipinangako ko talaga sa aking sarili na gagawin ko ang lahat upang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng mag-ina ko. Mas nagdoble kayod pa po ako noon, Kuya Bari. Naghanap ng ibang racket na pwedeng pasukan. Nang sa ganoon ay mas mapadali ang pag-iipon namin ng pera para sa panganganak ni Danica. Ayoko na sana siyang pagbantayin pa noon ng tindahan namin dahil ayokong mapagod siya at may mangyaring masama pa sa kanya. Pero siya na mismo ang nagpupumilit na ituloy pa rin daw niya ang kanyang pagtitinda dahil maliit pa lang naman ang kanyang tiyan. Isa pa ay nasa bahay lang naman daw siya kaya kayang-kaya niya pa yun. Wala naman po akong nagawa kung hindi ang payagan na lang siya dahil alam kong hindi rin naman po talaga siya sanay na walang ginagawa sa bahay. Dahil nga po kumuha pa ako ng ibang racket ay halos isang beses sa isang linggo na lamang ako nakakauwi sa bahay noon. Ayaw ko mang iwanan ang asawa ko ng mag-isa ay wala akong ibang mapagpipilian dahil para din naman po sa magiging anak namin iyon. Mabuti na lang at naiintindihan naman po niya ako. Pinatitingnan-tingnan ko na lamang po siya sa kapitbahay namin upang may magbabantay pa rin po sa kanya kahit wala ako sa tabi niya. Isang araw, habang abala ako sa paglilinis ng bahay dahil day off ko naman po noon sa trabaho ko kaya nakauwi ako sa bahay namin ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking pamangkin na itago na lang po natin sa pangalang Yulo. Nakiusap po ito sa akin na kung maaari ay makituloy raw muna siya sa bahay namin habang bakasyon pa nila sa eskwela nang sa ganoon ay makabawas daw po sa gastusin niya sa dorm kung sa amin muna siya pansamantalang mananatili. Tinanong ko muna ang aking asawa kung ayos lang ba sa kanya na manatili ang pamangkin ko sa bahay namin at pumayag naman po siya. Anya, mas mabuting araw po iyon dahil may makakasama siya at katulong siya sa bahay sa tuwing nasa trabaho ako, lalo't lingguhan pa man din ang uwi ko. Nang araw ding iyon ay bumiyahe rin agad si Yulo. Kaya naman nang sumapit ang hapon ay nakarating na ito agad sa probinsya namin. Masipag na bata naman po ang pamangkin ko. Kung kaya't nakakasiguro ako noon na wala kaming magiging problema sa kanya dahil hindi naman ito magiging pabigat sa amin. Ang tanging ipinag-aalala ko lamang sa kanya ay wag na wag niyang pababayaan ang kanyang tita Danica kapag wala po ako, lalo't buntis nga po ito. Buntis ka, tita Danica? Gulat na tanong nito na para bang hindi makapaniwala sa aking mga sinabi. Ay, oo. Kaya nga nagdodoble kayod ang Tito Koki mo eh. Isang beses na lang siya sa isang linggo kung makauwi dito dahil sa dami ng kanyang racket na pinasok. Mabuti nga naisipan mong tumuloy para kahit papaano may kasama ako kapag wala ang tito mo. Pinaghahandaan kasi namin ang paglabas ni baby. Matagal na rin namin gustong magkaanak eh. Mahabang litanya ni Danica sa pamangkin ko. Pangiti-ngiti lang naman ito habang hindi maalis ang titig sa tiyan ng asawa ko. Hindi ko naman iyon pinansin dahil baka tulad namin ay excited lang ito sa paglabas ng magiging baby namin. Nang sumapit ang kinabukasan ay kinailangan ko na ulit magtrabaho. Kaya naman ibinilin ko na ang mag-ina ko sa pamangking kong si Yulo. O Yulo, aalis na ako. O sa susunod na linggo ulit ang balik ko. Mag-iingat kayo rito ha. At ikaw Yulo, huwag mong pababayaan ang tita Danica mo ha. Bilin ko sa aking pamangkin. Sunod-sunod naman ang kanyang pagtango sa akin. Kaya nginitian ko na lamang ito saka ko sinimulang maglakad papalayo.
Kampante akong umalis dahil alam kong mayroong magbabantay sa asawa at magiging anak ko. Dumaan ang mga linggo na naging maayos naman po ang lahat, Kuya Bari. Unti-unti na akong nakakaipon para sa panganganak ng misis kong si Danica at pakonti-konti na rin po akong namimili ng mga gamit para sa magiging baby namin. Kaya naman, nang dumating ang panibagong Sabado ay hindi na ako makapag-antay pa na matapos ang lahat ng ginagawa ko noon upang makauwi na kaagad dahil day off ko kinabukasan sa trabaho. Kaya lang sakto naman na maraming pinagagawa sa amin ang boss namin kung kaya't medyo ginabi rin po ako papauwi. Ganon pa man ay masaya at puno ng pananabik ko pa ring binaybay noon ang daan papauwi dahil makikita ko na ulit ang aking asawa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Subalit, lingid sa aking kaalaman noon ay isang hindi inaasahang pangyayari pala ang sasalubong sa akin. Ang tuwa na nararamdaman ko noon ay agarang napalitan ng takot nang pagbukas ko sa pintuan ng aming bahay ay sumalubong sa akin ang isang nilalang na nakapatong sa aking asawa na mahimbing na natutulog. Mapula ang mga mata nito, may maitim na balahibo, mahahabang kuko at mahabang dila. Wala akong sinayang na sandali at mabilis kong kinuha noon ang patalim na nasa likod lamang ng pintuan. Agad kong tinaga ang nilalang na iyon na nasa harapan ko lamang, ngunit agad siyang nakaiwas. Sa pangalawang pagkakataon ay muli ko na namang iwinasiwas ang sandatang hawak-hawak ko at sa pagkakataong iyon, bagamat muli siyang nakaiwas ay nadaplisan ko naman ito sa may bandang tagiliran. Muli ko pa sana itong tatagain, ngunit natigilan na lang ako nang marinig na sumigaw ang asawa kong si Danica. Natataranta siya noon dahil marami ang dugo na dumadaloy sa kanyang mga hita. Kung kaya't mas inuna ko muna siyang dali-daling nilapitan at inalalayan. Sa puntong iyon ay iyon na ang nakuhang pagkakataon ng aswang upang tuluyang makatakas. Dumaan ito sa bintana at doon tumalon. Mabilis naman itong nawala sa paningin ko. Ganun pa man, kahit ganoon katindi ang galit at pagnanasa ko na mapatay ito, ay mas inuna ko pa ring intindihin ang aking asawa dahil baka kung ano pa ang mangyaring masama sa kanya. Kapag ka nagkataon ay hindi ko talaga mapapatawad ang aking sarili. Humingi ako ng tulong upang madala siya sa hospital. Mabuti na lamang ay may sasakyan noon ang isang kapitbahay namin kung kaya't agad namin siyang naitakbo sa hospital. Habang nasa labas ako noon ng kwarto ay hinihintay na lumabas ang doktor upang malaman ang kalagayan ng asawa ko. Hindi ako mapakali at patuloy sa paglakad-lakad. Nagdarasal na sana ay maging maayos siya at ang magiging anak namin. Matapos ang ilang sandali ay lumabas na ang doktor na blanko ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kaya naman hindi ko maiwasang kutuban ng masama. Nilapitan ko siya, Kuya Bari, at sunod-sunod na tinanong. Subalit tanging paghingi lamang ng pasensya ang ginawa nito. Kahit hindi niya direktang masabi sa akin ang nais niyang sabihin, ay alam ko na iyon. Kaya naman hindi ko napigilang mapaluha
at mapahagulgol ng mga sandaling iyon. Dala ng labis na galit ay pinagsusunto ko na rin ang pader ng hospital. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga gwardya at pinagtulungan na pakalmahin ako. Noong mahimasmasan ay pumasok ako sa kwarto kung nasaan ang aking natutulog na asawa. Hinawakan ko ang kanyang kamay habang patuloy na humihingi ng tawad. Kasalanan ko kung bakit nangyari po iyon. Kasalanan ko kung bakit nawala ang anak namin dahil napabayaan ko sila. Nang mga oras na iyon ay hindi ko maisip kung papaano ko sasabihin paggising niya na wala na ang anak namin. Hindi ko alam kung papaano niya iyon tatanggapin o kung kaya niya bang tanggapin ang katotohanan iyon. Makaraan ang ilang araw ay nakalabas na rin kami ng hospital. Ngunit ganun pa man, sa pag-alis namin doon ay parabang naiwan na rin doon ang aming mga buhay. Mula kasi nang makauwi kami sa bahay ni Danica ay parati na kaming matamlay at tulala. Tito Koki, Tita Danica, aalis na po ako. Malumanay na saad ni Yulo. Ngunit hindi namin siya pinansin na parabang wala kaming narinig. Kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ang tuluyan ng umalis. Ilang sandali pa ay bigla kong naalala kung bakit wala siya sa bahay noong gabing inatake ng aswang ang asawa ko. Dahil masyadong okupado ang isip ko ng mga oras na iyon, ay ngayon ko lang ito naalala. Napatingin ako sa kanya habang patuloy ito sa kanyang paglalakad. At sakto naman noon na biglang humangin ng malakas dahilan para liparin ang damit nitong maluwang sa kanya at makita ko ang tagiliran nitong may sugat na parang daplis iyon galing sa isang matalim na bagay. Kinabahan ako. Agad akong napatayo nang mapagtanto kong siya pala ang dahilan ng lahat. Kaya naman mabilis ko siyang hinabol. Sa kasawiang palad ay hindi ko siya nagawang abutan dahil bigla na lamang itong nawala sa paningin ko. Marahil ay nagawa nitong magpalit anyo bilang isang hayop nang sa ganun ay hindi ko na siya makilala pa. Bakit hindi ko ba naisip na isa palang aswang ang pinatira ko sa aming bahay? At kung bakit niya nagawa iyon sa kanyang sariling kamag-anak? Hanggang ngayon po ay hindi ko pa rin magawang kalimutan ang pangyayaring iyon, Kuya Bari. Labis-labis ang aking pagsisisi na ipinagkatiwala ko ang aking asawa at ang sanay magiging anak namin noon sa pamangking kong hindi naman pala mapagkakatiwalaan. Masyado akong naging kampante sa kanya at inakala kong kilala ko na talaga siya. Nagkamali pala ako, Kuya Bari. Hindi ko kaagad naisip noon na maaaring namana nito ang kanyang pagiging aswang sa kanyang ama, kung kaya nagawa itong hiwalayan ng kapatid ko. Ganun pa man, ang pangyayaring iyon ay nagsilbing aral sa akin na wag basta-basta magtitiwala at magpapatira sa iyong bahay ng kung sino-sino at kahit kamag-anak mo pa. Dahil katulad ko, hindi ko alam, aswang na pala ang pinatira ko sa aming bahay. Sa ngayon po, Kuya Bari, kahit papaano ay maayos na po ang buhay namin ni Danica. Nabiyayaan na rin po kami ng panibagong supling at medyo malaki na rin siya ngayon. Isang pangyayari ang hindi ko malilimutan na minsang dumagok sa aming buhay nang magpatira ako
ng isang aswang na pamangkin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. At sana po'y piliin nyo rin po itong basahin sa mga susunod na araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Koki. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Daisy. Ang kwentong ito ay personal na karanasan ko po noong dekada 80 dito sa Cebu. Nang mga panahong iyon, kahit na buntis ako ay wala akong nagawa kung hindi ang magtrabaho dahil sa hirap ng buhay. Pagiging driver lang kasi ng jeep ang trabaho ng aking asawang si Gabriel. Natanggap ako noon sa isang karinderya na medyo may kalayuan sa aming bahay. Pinigilan ako ng aking asawa, ngunit kalaunan ay wala na rin naman itong nagawa kung hindi ang hayaan ako. Yun na nga po, Kuya Bari, naging tagahugas ako ng plato sa karinderya ni Ate Luisa. Laking tuwa pa nga niya noon nang magsimula akong magtrabaho doon sa karinderya niya. Dumarami kasi ang customer niya kada araw simula noon. Madalas niya pa nga akong pagsabihan noon ng mga katagang, "Swerte talaga pagbuntis." Hindi ko naman maintindihan ang sinasabi niyang iyon, kung kaya hinayaan ko na lang. Ang ikinatuwa ko lang ay dahil sa bagay na iyon ay dinagdagan niya ang aking sweldo. Siya nga po pala, bago ko po makalimutan, tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho ay umuuwi ako sa aming bahay. Sinusundo naman kasi ako ng aking asawa, kung kaya wala akong problema sa ganoon. Hanggang sa isang beses, pasado 5:00 na iyon ng hapon, ngunit hindi pa rin ako nakakauwi sa aming bahay. Hindi pa kasi tapos ang aking trabaho dahil marami pang mga tao ang kumakain sa karinderya hanggang sa mga oras na iyon. Panay pa noon ang tingin ko sa orasan dahil baka naghihintay na ang aking asawa sa labas ng karinderya. Hindi ko magawang magpaalam kay Ate Luisa dahil nahihiya ako sa kanya, lalo na at maiiwan siyang mag-isa kapag umuwi ako. Hindi kasi pumasok ang isa kong kasama, kung kaya kaming dalawa lang ni Ate Luisa ng araw na iyon ang nagtatrabaho. Nang mapansin ni ate na parang hindi ako mapakali dahil panay ang tingin ko sa oras at sa labas ng karinderya, ay nagtanong ito sa akin. Daisy, may problema ka ba?" Tanong niya sa akin. Nahiya naman ako habang pilit na napangiti bago tumugon sa kanya. "Ate, baka po kasi nariyan na sa labas ang aking asawa. Pagsasabihan ko na lang po sana na maghintay sa akin." Tugon ni Daisy. Dahil doon ay pinayagan niya akong lumabas sandali upang hanapin at pagsabihan ang aking asawa na maghintay na muna sa akin. Subalit nang nasa labas na ako ng karinderya at hinahanap si Gabriel, ay hindi ko siya nakita. Naisip ko pang marahil ay wala pa siya dahil namamasada pa, kung kaya bumalik muna ako sa loob ng karinderya. Itinuon ko na muna ang aking atensyon sa trabaho dahil doon. Magdidilim na nang magsimula kaming magsara ng karinderya dahil wala na ang mga tao. Nang mapatingin ako sa orasan ay mag-aalas 6 na iyon ng gabi. Dali-dali naman kami ni Ate Luisa
sa pagsasarado at nang matapos ay nagpaalam na ako sa kanya. Humingi pa nga siya ng paumanhin dahil sa hindi niya ako pinaunang umuwi kahit na alam niyang buntis ako at baka mapaano ako sa daan. Naku ate, okay lang po yun. Ayos lang, ayos lang. Wika ko. Matapos naming mag-usap ni Ate Luisa ay nagpaalam na ako sa kanya. Tumango na lamang siya bilang tugon sa akin. Naglakad naman ako palayo kay Ate Luisa. Kaagad kong hinanap ang aking asawa, ngunit hindi ko siya nakita. Nababahala na ako ng mga oras na iyon dahil gabi na at buntis nga ako. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad habang palinga-linga upang hanapin si Gabriel hanggang sa may nakabangga akong matandang babae. Hindi ko na tiningnan ang kanyang mukha dahil nagmamadali rin naman ako. Naku, pasensya na po Lola, pasensya na po. Iyon lang ang sinabi ko sa matanda at iniwan ko na siya at hindi na lumingon pa sa kanya. Dahil sa hindi ko nakita ang aking asawa ay nagpasya na lamang akong sumakay na ng ibang jeep upang makauwi. Mabuti na nga lang at may dumaan pa noong masasakyan ko. Nang makasakay na ako sa jeep, kahit papaano ay nabawasan ang aking pagkabahala. Hanggang sa makarating na nga ako sa aming bahay. Laking pasasalamat ko naman noon dahil walang nangyaring masama sa akin. Wala pa noon ang aking asawa kung kaya nagtaka ako kung bakit gabi na at hindi pa siya nakakauwi. Dahil doon ay nagsaing na muna ako. Hindi ko maintindihan pero kinakabahan ako ng mga oras na iyon. Pakiramdam ko kasi ay may nagmamasid sa aking mga galaw. Subalit kahit na ganoon ay ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa at hindi na pinagtuunan pa ng pansin ang aking nararamdaman. Nasa loob naman ako ng aking bahay at wala namang tao rito kaya hindi ako dapat kabahan. Wika ko sa aking sarili habang abala sa aking pagsasaing. Maya-maya ay narinig kong dumating na ang aking asawa. Nagulat daw siya kasi wala na nga ako doon sa karinderya ayon sa amo ko. Tinanong ako ni Gabriel kung papaano ako nakauwi. Gabriel, wala naman kasing naghatid sa akin dito. Mag-isa akong sumakay ng jeep pauwi rito sa bahay. Sabi ko naman sa aking asawa. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel dahil sa aking sinabi. Dahil doon ay dali-dali siyang lumabas ng aming bahay. Nang tanungin ko siya kung ano ang gagawin niya ay sinagot niya akong titingnan niya kung nasa labas pa ang matanda. Sa tansya ko, makalipas ang 15 minutos ay dumating na ang aking asawa. Tinawag kaagad nito ang aking pangalan kung kaya agad akong lumapit sa kanya. Nakaramdam ako ng takot nang may sinabi siya sa akin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kakarating mo lang, di ba? Mabuti naman at may naghatid sa iyo rito sa bahay. Wika ng aking asawa, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Marahil ay nagtataka siya sa aking reaksyon kung kaya tinanong niya ako kung ano ang problema.
Kasi pinasalamatan ko ang matandang iyon dahil sa paghatid niya sa iyo rito. Dagdag pa ng aking asawa. Mas dumoble ang takot ng aking nararamdaman dahil doon. Hindi ko na napigilan ng aking asawa kung kaya sumilip na lang ako sa bintana ng aming sala. Nakita ko na naman siyang patungo sa gate ng aming bahay. Palinga-linga siya na tila may hinahanap. Wala na kasi ang matandang sinasabi niyang nakita niya at inakalang naghatid sa akin. Ilang sandali pa ay pumasok na lamang siya sa aming bahay. Pinagsabihan niya rin akong huwag nang isipin ang bagay na iyon. Ayon pa sa kanya, baka nagkamali lang siya at baka napadaan lang ang matandang iyon. Tanging pagtango lang ang aking nagawa, ngunit sa loob ko ay nakaramdam na ako ng pagkabahala at takot. Nagpasya na lamang kaming maghapunan dahil pareho kaming nakaramdam ng gutom. Habang abala kami sa aming pagkain ay bigla na lang kaming nakarinig ng ingay sa labas. Dahil doon, nagkatinginan kaming dalawa. Hindi pa muna tumayo ang aking asawa at nagmadtiyag na lang muna sa mga susunod na mangyayari. Maya-maya pa ay nakarinig ulit kami ng ingay ng pusa na animoy galit na galit. Nang mga sandaling iyon, napatayo na ang aking asawa. Naku, mukhang hindi na ito maganda. Di yata ordinaryong pusa ang may likha ng ingay na iyon. Wika ng aking asawa at naglakad patungo sa kung saan nagmumula ang ingay na aming naririnig. Sumilip siya sa labas, ngunit wala siyang nakita dahil madilim ang paligid. Sakto rin kasing natatakpan ng ulap ang buwan ng mga oras na iyon. Kumuha muna siya ng flashlight at muling tiningnan ang labas ng aming bahay. Iginala niya ang flashlight sa paligid. Walang ano-ano, biglang napaatras ang aking asawa sa kanyang pwesto. Dahil doon ay napatayo na ako sa aking kinauupuan. Hindi ko alam, ngunit bigla akong nakaramdam ng takot dahil sa naging kilos niya. Pumasok ka na sa silid natin, Daisy. Wika niya kung kaya sinunod ko siya. Ayon kasi sa kanya, hindi niya inaasahang may mahahagip ang liwanag ng flashlight na hawak niya. May isang nilalang na kulay itim raw kasi ang nakaupo hindi kalayuan sa aming bahay. Ang mga mata ng nilalang na iyon ay nagliliwanag na animoy tulad ng sapusa. Nang muli niyang ilawan ay bigla na lang daw nawala ito. Isinarado na lamang niya ang aming pinto at iniligpit ang aming pinagkainan. Nawalan na rin naman ako ng gana kung kaya hindi na ako kumain pa. Pumasok naman siya sa aming silid at nagpasya na lang kaming magpahinga. Subalit kahit na ganoon ay nagmamatsyag pa rin kami sa aming paligid. Nakatulog naman ang aking asawa, ngunit hindi naman ako mapakali sa aking higaan. Papalit-palit na ako ng pwesto hanggang sa may narinig na naman akong huni ng pusa. Gigisingin ko sana ang aking asawa, ngunit hindi ko na nagawa dahil nagising ito matapos magkaroon ng maingay na pagkaluskos sa aming bubungan.
Yung tipong nais nitong sirain ang aming bubungan. Lumabas naman ang aking asawa, dala ang kanyang itak. Laking gulat niya nang makita niya ang matandang inaakala niyang naghatid sa akin na nasa bubungan namin ng mga sandaling iyon. Nang mapansin siya ng matanda, ay kaagad daw itong lumundag sa likod ng aming bahay. Nang puntahan ng aking asawa ang likod ng bahay namin, ay wala na roon ng matanda at hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Pumasok na lamang siya at nagmatsyag hanggang sa hindi na bumalik ang matanda. Nagpasya na lang ang aking asawa na bantayan ako sa magdamag. Nang mga sumunod na araw, patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho kay Ate Luisa. Naikwento ko rin sa kanya ang tungkol sa matandang babae. Hanggang sa isang araw ay kumain ito sa loob ng aming karinderya. Itinuro ko kaagad ito kay Ate Luisa at matapang itong nilapitan ni ate. Mawalang galang na po, Lola, pero alam ko po ang lihim niyo. Kung maaari po ay lubayan niyo po ang aking tauhan. Alam ko po ang inyong sikreto at alam ko rin po kung paano kayo gapiin. Nagulat naman ako sa mga itinuran ni Ate Luisa. Napag-alamang kong manggagamot pala ang kanyang tiyuhin. Kinagabihan ay naikwento ko lahat ito sa aking asawa. Nang malaman ng aking asawa ay pinatigil na niya ako sa pagtatrabaho, lalo pa at naroroon ang matanda. Aniya, delikado at baka sundan ulit ako nito sa bahay namin at muling aswangin. Lumipas ang ilang linggo. Nabalitaan ko na lang kay Aling Luisa na hindi na muling nagpakita pa ang matandang babae. Hindi na rin kami pinaranasan pa ng huni ng pusa. Magmula noon ay naging mapayapa na ang buhay naming mag-asawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Gumagalang, Daisy. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marco. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay karanasan po ng aking lolo Naldo noong taong 1972. Taon ng aking kapanganakan dito sa aming lugar sa Samar. Magkasama sa iisang bahay noon ang aking mga magulang at si Lolo Naldo. Siya na lang kasi ang naiwan kay Mama dahil namatay na si Lola at hindi na nagkaroon ng kapatid ang aking mama. Sa katunayan po, kilala si Lolo Naldo sa aming lugar bilang isang antingero dahil sa anting-anting na tangan nito sa kanyang katawan. Dahil sa bagay na iyon ay madalas kong subukin ng masasamang elemento. Subalit, kadalasan sa nararanasan ni Lolo ay ang subukin siya ng aswang dahil nga ng mga panahong iyon ay ipinagbubuntis ako ng aking ina. Ayon pa sa kwento niya sa akin, kapag may aswang sa paligid ay nalalaman niya iyon dahil umiinit ang anting-anting na kanyang tangan. Sa 9 na buwang dala-dala ako ni Mama sa kanyang sinapupunan ay hindi nila mabilang kung ilang beses silang dinalaw
ng aswang tuwing gabi. Hindi rin nabilang ni Lolo kung ilang beses na rin siyang sinubok ng ganoong nilalang. Hindi naman inilihim sa akin ni Lolo ang tungkol sa pagkakakilanlan ng aswang. Sinabi nito sa akin na kakilala niya ang aswang na madalas na sumubok sa kanyang kakayahan. Ayon sa kanya, isang dayo sa kanilang lugar ang aswang. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Ador. Madalas kasi niyang nakikita itong si Ador, lalo na at daanan noon ang kanilang bahay patungo sa bayan. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit hindi na lang sumakay ng tricycle ang lalaki at mas pinipili nitong maglakad gayong napakalayo ang bayan. Sa tuwing nakikita niya ito ay hindi napipigilan ni Lolo ang mapakuyom ng kanyang kamao dahil nag-iinit ang anting-anting niya at nakatingin ang lalaki sa kanilang bahay. Isang beses pa nga noon, saktong pagdaan ni Ador sa kanilang bahay ay siya namang paglabas niya. "O Ador, saan nga punta natin?" tanong ni Lolo sa lalaki. Napalingon sa kanya ang lalaki at nagdadalawang isip na sumagot sa kanya. Nang mga oras daw na iyon, napapakuyom si Lolo sa kanyang kamao. Ramdam kasi niyang unti-unting nag-iinit ang kanyang anting-anting. Sa bayan lamang, paring Naldo." Iyon ang naging tugon sa kanya ng lalaki habang matalim na nakatitig sa kanya. Hindi naman nagpatalo si Lolo Naldo sa pakikipagtitigan dito. Hanggang sa lumipas ang ilang sandali, ang lalaki na mismo ang nag-iwas ng kanyang tingin at nagpaalam kay Lolo na aalis na ito. Tanging pagtango lang naman ang naitugod niya dito. Habang naglalakad palayo ang lalaki, ay hindi maiwasan ni Lolo na sundan ito ng kanyang tingin. "Kung akala mong magpapatalo ko sa iyong aswang ka, ay nagkakamali ka. Kaya kitang labanan sa tuwing sinusubukan mo ako, at kapag hindi ako nakapagtimpi sa iyo sa mga ginagawa mo sa pamilya ko, ay hindi ako magdadalawang isip na patayin ka." Mahaba at pabulong na wika ni Lolo sa kanyang sarili habang nakatanaw sa lalaking papalayo. Nang mawala na ito sa kanyang paningin ay nagpasya na rin siyang pumasok sa kanilang bahay. Nang gabing iyon, pauwi na noon si Lolo sa bahay. Naisipan kasi niyang pumunta sa bahay ng kaibigan niya sa bayan at hindi niya namalayan ang oras kung kaya gabi na siya nakauwi. Sa pagkakatanda ko, Kuya Bari, mag-aalas 8 na raw iyon ng gabi. Dahil gabi na nga, wala na masyadong tricycle na masasakyan ng aking lolo. Naghintay siya ng ilang minuto, ngunit nang mainip siya ay nagdesisyon na lamang siyang maglakad-lakad. Naisip pa nga niyang kung sakaling may tricycle na mapapadaan ay sasakay na lamang siya rito. Nang mga oras na iyon, napakadilim daw ng daanan ni Lolo dahil walang mga ilaw at wala ring gaanong kabahayan sa bahagi kung nasaan siya. Habang naglalakad si Lolo, hindi niya maiwasan ang makaramdam ng kakaiba. Iyong tipong may nagmamasid sa bawat galaw niya at may kung anong sumusunod sa kanya. Nagpalinga-linga siya sa kanyang paligid, ngunit wala namang siyang nakikita. Dahil doon ay hindi na lamang niya pinansin ang bagay na iyon.
Napapikit pa nga si Lolo ng mga sandaling iyon at nakiramdam na lamang siya sa kanyang paligid. Habang nasa ganoong sitwasyon siya ay umuusal siya ng dasal. Walang ano-ano. Naging mabilis ang kilos ni Lolo, lalo na at naramdaman niya ang pag-atake sa kanya ng aswang. Nakaiwas siya sa matatalim nitong mga kuko, nakakalmot sana sa kanya. Hindi na nag-aksaya si Lolo Naldo ng oras at kaagad siyang lumapit sa nilalang na nasa harapan nito at hinawakan ito sa braso. Makalipas ang ilang sandali ay nararamdaman na ni Lolo ang unti-unting pag-init ng anting-anting niya. Dahil doon ay napailing na lamang siya. Alam niya kasing may nakasunod na talaga sa kanya at kung ano ang pakay nito sa kanya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Alam kong nasa paligid lamang kita. Hanggang kailan mo ba ako susubuking aswang ka? Hindi pa ba sapat ang naipamalas kong kakayahan sa tuwing sinusubok mo ako? Wika ni Lolo na animoy may kinakausap. Matapang ka ba talaga? Bakit hindi ka magpakita sa akin at magtuos tayong dalawa? Alam kong hindi ka titigil sa pagsunod sa akin sa bahay dahil may pakay ka rin doon. Dagdag ni Lolo. Hindi niya alam kung bakit napahinto siya sa kanyang paglalakad at tila naghintay na lamang na may umatake sa kanya. Mas umiinit kasi ang anting-anting niya. Kung kaya alam niyang palapit na ng palapit sa kanya ang aswang. Akmang ibabalibag na sana niya ang nilalang, ngunit hindi niya namalayan ang pag-atake nito kung kaya nadehado si Lolo. Dahil sa napakadulas nitong balat kung kaya nabitiwan niya ang nilalang. Mabilis itong nawala sa kanyang harapan at hindi na nito nakita pa kung saan nagpunta ang nilalang. Nagpalinga-linga si Lolo at naging alerto sa kanyang paligid. Hindi pa kasi nawawala ang pag-init ng kanyang anting-anting kung kaya alam niyang nasa paligid pa rin ang aswang. Inihanda niya ang kanyang sarili kung sakaling umatake ulit ito sa kanya. Iyon lang ba ang kaya mo? Halika nga rito, magtuos pa tayo. Paghahamon pa ni Lolo sa aswang. Subalit makalipas ang ilang minuto, unti-unting nawala ang init ng anting-anting niya. At dahil doon, nagpasya na lamang siyang magpatuloy sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating na siya sa kanilang bahay. Hindi na rin naman siya sinundan pa ng nilalang na nakasagupa niya. Inakala noon ni Lolo na natakot ito kung kaya hindi na siya nagawa pang sundan ng nilalang, ngunit nagkamali siya dahil nauna na pala ito sa kanya. Naabutan kasi niyang nagkakagulo sa kanilang bahay. May mga kapitbahay kasing nagbabantay sa labas ng bahay namin ng mga oras na iyon. Dali-dali naman si Lolo sa kanyang paglalakad at nang marating niya ang mga taong nag-uusap-usap ay napatanong siya rito kung ano ang nangyari. Sakto namang noong lumabas ang aking ama at siya ang nagsabi kay Lolo tungkol sa mga nangyari. Tay, pinasok po kasi ng aswang ang bahay natin.
Nakalimutan ko po kasing ilak ang pinto dahil hindi pa kayo nakakauwi. Hindi ko naman po inasahan na papasukin kami ng aswang na iyon. Paliwanag ng aking ama kay Lolo. Napamura naman si Lolo Naldo at tinanong sa aking ama kung nasaan na ang aswang. Sinabi naman ng aking ama sa kanya na mabuti na lamang at nakalabas siya ng kanilang silid dahil tila narinig niyang bumukas ang pinto. Inakala kasi niyang si Lolo iyon, ngunit laking gulat niya nang mapag-alamang aswang pala. Tumambad kasi sa kanya ang nilalang na may maitim at makintab na balat. Naglalaway ito at nakalabas ang pangil. Mabuti na nga lang ay may nahawakang florera ang aking ama at iyon ang ginamit niya upang ipanlaban sa aswang. Marahil dahil na rin sa kanyang ginawa, tumakbo ang aswang palabas ng kanilang bahay. Dahil doon, nagsisigaw ang aking ama na may aswang kung kaya nagsilabasan ang kanilang mga kapitbahay. Dahil nakauwi na nga si Lolo ay nagpasya ang mga kapitbahay nila na magsiuwian na rin sa kanilang mga kabahayan. Nagbantay na lang muna si Lolo at ang aking ama dahil baka bumalik ang aswang. Naupo ang dalawa habang ikinikwento ni Lolo ang engkwentro niya sa aswang ng gabing iyon. Walang ano-ano, bigla na lang uminit ang kanyang anting-anting. Kung kaya pinagsabihan niya ang aking ama na puntahan na muna ang aking ina sa kanilang silid. Lumabas naman si Lolo Naldo at nagsisigaw sa labas ng aming bahay. Anak nang, hindi ka ba talaga titigil sa pagdalaw mo sa anak ko? Magpakita ka sa akin at nang mapatay na kitang aswang ka. Galit na sigaw ni Lolo. Dahil sa sinabi nito, nakaramdam siya ng pag-alinsangan ng kanyang paligid. Maya-maya pa, naramdaman din niyang tila may tumusok sa kanyang likuran. Dahil doon, napalingon siya at hinawakan niya ang kamay ng aswang na siyang ginamit ito upang ibaon ang kuko sa likuran ng aking lolo. Walang ano-ano, kinuha ni Lolo ang kanyang anting-anting at inusalan iyon ng dasal. Hindi na niya pinalagpas pa ang pagkakataon at ibinaon niya sa dibdib ng aswang ang anting-anting. Dahil doon, napahiyaw na lamang ang nilalang dahil sa sakit na dulot na ginawa ng aking lolo. Unti-unti ring itong nanghina, ngunit nakayanan pa rin itong maialis ang pagkakahawak ni Lolo sa kanya at mabilis na napatakbo papalayo. Bukas, wala ka na. Sigurado ako. Sigaw pa ni Lolo at pumasok na siya sa kanilang bahay. Kinabukasan, usap-usapan ang ginawa ng aking Lolo Naldo sa aswang. Ayon sa aking lolo, hindi na raw dumadaan pa si Ador sa tapat ng kanilang bahay. Kumalat din sa lugar nila na namatay na raw ang lalaki. Natagpuan daw kasi itong wala ng buhay sa kabundukan ng kanilang lugar na may malalim na sugat sa kanyang dibdib. Noon lang din naisipan ng mga kapitbahay nila na posibleng si Ador nga ang aswang na nakalaban ni Lolo Naldo ng gabing iyon. Magmula noon, naging mapayapa na ang baryo namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Marco.
And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.